Kailangan madisiplina yan ng pamilya niya pag once nagkaroon na sa mga anak. Hindi mo rin maiwasan mag-abot sa magulang. Kailangan unahin muna yung maging kinabukasan. Eh, iba, hindi pa nakapaghanda. Kung ano man mga plano nyo sa buhay, unahin nyo yung Diyos. May prinsipyo ka sa sarili mo, may pagmamahal ka sa yung magiging kapartner. At kailangan alam mo na rin yung kanang pagmamahal mo na seryoso ka talaga sa kanya. Mahalaga talaga yung magiging banding yung magiging kapartner mo na iisa yung layunin yung bumuo ng pamilya. Una sa lahat, may takot sa Diyos. At saka pangalawa, kailangan may edad na siya. At saka may trabaho na siya. Kailangan mapanindigan niya pagka once na gusto niya na mag-asawa, may papakita na siya sa kanyang maging asawa na may trabaho na siya. May kaya na siya na mabuhay niya yung pamilya niya. Naghanap na lang, nagsumikap na maghanap ng magandang trabaho, ganun. Para may financially stable. May ano sa magulang. Oh, tapos ano na, parang hinihingi na yung kamay, tapos nagsusumikap na siya magtrabaho. Para paganda na, magsama na sila. Ang pag-aasawa kasi talagang pinaghandaan yan. Hindi naman ibig sabihin na gusto mo ngayon, gusto mo bukas. Siyempre, paghandaan mo talaga, pag-iimpukan mo. Eh, kasi mag-asawa ka nga, wala kang impok. Paano yun? Walang mangyayari sa buhay. Ano yun? Puro ano na lang. Sa ngayon na panahon, maraming bata pa nag-aasawa na eh. Eh, iba, hindi pa nakapaghanda. Pero sa nung mga kapanahonan ng eh siguro pagdating sa gusto na nilang sa edad nila, makapag-asawa na pag nakapundo na sila ng may magamit sila sa pagastos. Yung halimbawa ay pagdating sa edad nila ay nakapaganda nila, gusto na sila magsama, wala nang problema kasi nakapaganda na sila. Unahin nyo ang Diyos bago kung ano man mga plano nyo sa buhay, unahin nyo ang Diyos. Kailangan respeto at tiwala sa isa't isa. Yun lang. At kailangan sa bawat desisyon ng isa ay alam din ng kapartner mo. Kailangan may sarili na siyang mapupuntahan na matirahan, nakahanda na yung mapasukan niya na pamilya na hindi siya mahirapan, makatrabaho. Kailangan madisiplina yan ng pamilya niya pag once nagkaroon na sa mga anak na mapapakita niya sa mga pamilya niya na masunod sa kanya. Kailangan na maturuan yung mga anak niya na number one sa lahat. Pag may pamilya na siya, may anak na siya, may takot sa Diyos. Pag may takot sa Diyos, lahat ng na mapupuntahan nila, maging masaya ang isang pamilya. Pag once magkaisa sila na may mga takot sa Diyos. Iwasan yung luho. Yung luho na hindi naman kailangan, tapos matutong mag-ipon, handa sa sa mga problema kaharapin, family problem. Maganda rin, kung mag-asawa ka, meron ding parang pag-abot sa magulang. Ay, hindi, kasama din yun. Hindi mo rin maiwasan mag-abot sa magulang. Siyempre, bago ka mag-abot, may meron kang abiso sa asawa, magpapaalam ka. Alam ng asawa na mag-abot ka sa magulang mo kasi obligasyon mo din yun eh. Kailangan unahin muna yung maging kinabukasan. Kasi pag hindi mo inuna yan, inuna mo yung kaanuhan, kumbaga sa madaling salita, ay wala. Hanap ng trabaho, sipagan, number one, pagka nakakuha ng trabaho, pag-impok. Kasi yan ang doon ka talaga may handa mo yung kinabukasan ng iyong magiging pamilya. Pagsabihan mo ng tama, turuan mo ng magandang asal upang sa pagdating ng panahon ng magsama na sila ay walang na dahilan. Kasi maraming nagsasama na ngayon na wala pa sa oras na nagkahiwalay dahil sa hindi nagkasunduan. Parang lang nila yung sarili nila na hindi pa tama ang sa edad ay ginagawa lang na libangan.